Hi then people, good afternoon. So, ayan po, yung ating mga super bomb ay namumutla. Yung dito natin ng mga super bomb at purple delight dahil grabe na guys yung init ngayon. Sobra-sobra na. Tas yung dito guys na nasa palanggana natin na niripat ko na super bomb, tinanggal ko kasi lagi siyang nabubugbog kasi nalalaglagan siya guys ng bunga ng papaya. So, may puno kasi guys ng papaya dito banda sa side nitong ating greenhouse. Kaya naman, yung bunga niya, yung mga maliliit, ayan guys, so, nalalaglag. Kapag nalalaglag siya, bumabagsak doon sa, natin, super bomb. Kaya tinanggal ko na lang muna siya dyan. And, plan ko guys na itong ating mga super bomb at iba nating purple delight. Siguro guys, tatanggalin ko tong upuan na pinatungan ko sa kanila para hindi sila masobrahan sa init. So, shaded lang sila guys kapag nakababa sila sa lupa. Ayan, siguro ibababa ko na lang sila sa lupa. Pero sana guys, hindi masira, no? Kasi may mga palaka talaga dito guys. Ayan, pag-iisipan ko kung anong dapat gawin sa kanila guys. Kasi nasusobrahan talaga guys sa init to. Namumutla kasi guys, nag-iiba yung color nila. Yan, kung mapapansin nyo po sa ganyan siya. Parang nag-yellow yung leaves ng ating super bomb. So, ang tataba nila and yung ang dahon nila guys, parang nasusobran sa init, nagaganyan siya oh. Ayan. So, nanguha ako kanina guys ng mga leaves dun sa mga purple delight natin. So, nandito sila guys. Yan. So, ayan oh. Tingnan nyo guys. Ayan oh. Yan dito. Medyo makulimlim na dito banda kasi natatakpan dito ng puno ng mangga. Tsaka ng kalamansi. So, dito ko nilagay guys yung mga kinuha kong leaf propagation. Ayan. So, dito ko na lang muna siya. Okay lang naman yan guys, mabasa kung sakaling umambon-ambon, pero ngayon kasi guys, wala talagang dito, ulan. Ayan no, kailangan ko magdilig dito sa ating mga ornamentals kasi sila guys, natutuyaan na ng sobra. Ayan, so nandito ko nilagay guys yung ating super bomb. Diyan muna siya. Yan, tapos may ginawa pala ako guys last day. So, nandito yung ginawa natin guys. Yan, dito. Yan, dito ko siya nilagay. Tinanggal ko yung isang pot, yung white pot natin dyan. So, eto, niripat ko to dito guys, yung string of hearts natin na naglalaylay na yung ganito. Yan, so, naisip ko na, iripat na lang siya dito. Ito yung pot ng pinropagate ko na burrito at saka donkey's tail na pinagsama ko guys. So, tinanggal ko na lang yon, nilipat ko dun sa pot nito. Yan kasi nakahang yung pot nito guys. Yun yung nilagay ko dun. Tapos ito, nilipat ko dito kasi pinapagapang ko siya dito sa ginawa kong heart. Ayan guys. So, lalagyan ko sana yan guys ng bunot ng nyug. Kaso lang, iniisip ko, kapag may bunot kasi yan siya guys ng nyug, ang mangyayari kapag 'di ba dinidilig natin, kakalawangin to. Yan, kakalawangin siya. Tas ang mangyayari nun, mabilis tong masira. So, hindi ko na lang nilagyan ng bunot. Ayan, pero lagi ko to guys dinidilig-dilig kasi syempre mahilig sa water si string of hearts. So, soon, kapag yung ko guys, variegated ko nagtitrail na din, iriripat ko din siya sa ganito at gagawan ko rin ng ganyan guys. Ayan. So, yan guys yung isi-share ko sa inyo ngayon. Ay, ang ginawa kong heart na yan guys. So, mas maganda yung variegated siguro gawin na ganyan. Pero, antayin ko muna yun guys na mag-trail. Nagtitrail naman na siya pero konti pa lang. So, ito kasi sobrang dami na nang nagtitrail sa kanya. Pero, hindi pa siya guys magandang tingnan kasi hindi pa siya napupuno. Yan. So, kapag humaba yung mga dulo ng iba, papaikutin ko na lang dyan guys. So, ayan guys yung natatanggap na sunlight ng ating mga carunculated succulents dito. Ayan. Sobrang init talaga guys ngayon. Kahit na nandito guys tayo sa ilalim ng ng net. Ayan. Sobrang alinsangan po. Grabe. Ang sakit-sakit ng init. Ayan oh. Grabe guys. Buti kinakaya ng ating mga carunculated succulents yung ganyan na init. Alam nyo ba guys, yung carunculated succulents natin from Ma'am Jeneline Nasaraw.
ay nandyan na din. Nainitan na po sila ng full sun. Ayan. So, ayan na po sila tinanggal guys. So, bali ni-rearrange ko sila. So, ang ginawa ko, ito yung ating Baron Bold. Nilagay ko dyan guys. Ayan. Tapos yung isa natin na, sino ba yan? Si Cleopatra. Ayan. Tapos dyan ko nilagay yung iba natin na pots na ganyan. Kasi wala na akong mapag-anuhan sa kanila ng net. Kasi ginamit ko yung net guys. So ayan. Sobrang init po talaga guys. So nandito yung galing kay Ma'am Jen. Si Opal Moon. Ayan. Nilagay ko dyan guys. Para mainitan sila ng sobra at tawag dyan. Ma-maintain natin yung karangkilited sa leaves nila. So, mahilig talaga sila guys sa sunlight. So, ilang araw ko lang guys sila na na-acclimatize. Bali, pagdating sa atin na naarawan sila ng morning sun. Pero palagi pong makulimlim sa loob ng 2 days simula nung dumating sila. Tapos, yun, sunod na araw, ayan na, sobrang mainit na guys at hindi ko na sila dyan tinanggal. At hanggang ngayon, ayan, ayan na sila guys. Hindi naman sila guys na sunburn. Ayan. So, gusto talaga ng mga karangkilited succulents natin yung sobrang init, no? Ayan, kasi kahit na hindi sila, hindi pa sila masyadong tumatagal dito sa ating, location. Okay na sila. Ayan. Nadiligan ko na rin yan, guys. Lahat ng mga succulents galing kay Ma'am Jo, nadiligan ko na. So, nandito yung iba natin. Nandito din yung Baron Bold na isa guys. Ayun, nandyan sa taas. Kasi wala na akong mapaglagyan dun sa baba. So, dito na lang muna siya sa taas. Ayan. Lahat ng mga galing kay Ma'am Jen guys, nadiligan ko na. Kasi grabe guys, yung init talaga dito. Sobrang init. Ayan, pati yung super bomb natin na variegated, na full bar, nadiligan ko na rin yun guys. Ayan, lahat sila guys, ang pagdilig ko po sa kanila, madalas na po ako magdilig sa kanila guys. Ayan, so, kahit na yung malalaki natin na pots, yan yung mga malalaki natin na pots na tatataniman ng mga karangkilited succulents guys, minsan twice ako nagdidilig. Pero yung hindi sobra-sobra guys, so, tama lang na mabigyan ko sila ng water. Yan, bubuhusan ko sila hanggang matapon, yan, ulitin ko ng isa, tapos the next day, siguro mga 2 days, mahigit guys, nagbibigay ulit ako sa kanila ng water kasi ang bilis po talaga nilang matuyuan. Kasi sobrang init na po ngayon, tapos sobrang mahangin po dito guys. Ayan o. So, ayan guys, yung itsura nila. Sobrang init. Yan, hindi ko na rin ginagalaw yung mga succulents na hinang natin dyan. Kasi, mas maganda sila dyan guys. Gusto nila yung mahangin. Yan, gumaganyan-ganyan lang sila. Nagsiswing-swing sila. Gustong-gusto nila yung ganyan. So, yung mga burrito natin tsaka donkey tail na propagation ay okay naman sila doon banda sa area na pinaglagyan ko. So, gusto talaga nila guys yung shaded lang na area. Ayan. So, para maging compact sila, doon ko sila nilagay lahat. Yung mga burrito at saka donkey tail natin. Ayan. So, yan lang muna guys, yung may share ko sa inyo ngayon. Pinakita ko lang sa inyo yung ginawa ko last day, yung natin, string of heart na non-variegated nilagay ko sa pot na malaki at matangkad. Tapos naglagay tayo ng heart para doon siya iikot. Doon iikot yung natin, string of heart, 'di ba? So, bibigyan ko kayo guys ng update kapag na yan, na puno ko na siya. So, nandito yung mga pala natin guys, oh. Yan, update sa sa Aron P na kinat ko, ayun siya guys. Okay naman yung pinagkatan natin at okay naman yung kinat natin. Hindi ko pa yan sila guys dinidilig. So, nandyan din yung ating ghosty. Yan, yung ghosty ko na mother plant dahil nga nasira siya ng manok, napapangitan ako, so ginawa ko, kinat ko na lang. Tapos dito yung natin, ang mga Mendoza propagation. Ayan, sa maliit na pot na sila guys, hindi na sila yung sobrang laki, 'di ba? Kasi sabi ko sa inyo yung tinanggal ko sila doon kasi yung pot na yon pinagtamnan ko kay dugong. Yan, pinagsama-sama ko yung 4 natin na dugong sa pot na yon. So okay na guys yung dugong natin. Sapat na yun, bali diniligan ko na sila after ko silang mairipat.
5 days ago. Ayan, binigyan ko na sila ng water. So, ayan guys, eto, mapupuno ko na to. Ayan, sana matagal ko na tong ginawa para napakapal ko talaga to guys. Kasi, ang nangyayari, kakapal yung mga nandito natin, tapos ginagawa ko kakat ko. Tapos hindi ko siya tinatanggal dun sa area na pinaglagyan ko sa kanya. So, kapag uminit ng sobra, nasa sunburn guys, yung bago natin na mga kinuhang cuttings na nilagay. So, nasa sunburn siya. So, kaya nilipat ko na lang siya dito. Tapos, nanguha ulit ako ng cutting sa kanya para mapuno natin tong pot na to. Ang tagal na nito guys. So, dito nanggagaling yung mga Mendozae na pinopropagate natin. Yan, kagaya ng mga yan. Yung iba dyan, galing dito. Pero yung iba talaga guys na Mendozae na yan yung pinopagate natin galing dun sa nakahanging planter natin, 'di ba? Na ipakita ko yun sa inyo. Ayan, so yun yan siya. Yan. So bali meron na tayong 3 pots ng Mendozae. Yan, nasa white pot. Yan, papalaguin ko yan siya guys. Tapos isang pot ng Marinade. So yung Marinade ko nakalbo ko na siya kasi kinuha ko yung mga ano na sa kanila guys, mahahaba na, yung matatanda na kinuha ko. Tapos eto, hindi to guys lahat Mendozae. So dito banda Marinade to, oh. Yan, kasi wala na tayong makuhanan ng cuttings ng ating Mendozae. Kasi ito, tingnan nyo naman to guys, kalbong kalbo na. Tapos yung nakahang natin, ano na rin, kalbo na din kasi kinuhanan ko na rin siya para nga mas mapuno ko yung dalawang pot natin. So ayan, hinaluan ko na ng Marinade. So soon, kapag mayroon naman tayong ganitong pot, so gusto ko kasi guys yung ganitong pot kasi wala na talaga akong mabilan dito. Yan, naubusan. So nagpapabili ako sa papa ko pero wala talaga. Yan, nag-aantay lang ako na magkaroon ng ganitong pot, and then kapag pwede na ulit silang kuhanan ng pang-propagate guys, ipopropagate ko ulit sila. Sa ganitong pot ko rin guys itatanim para meron tayong Marinade and Mendozae na maganda. Yan. So maganda kasi sila guys sa pot na ganyan, no. Yan, gusto ko maparami at mapalago yung mga Mendozae ko kasi gustong-gusto ko talaga guys si Mendozae. Yan, isa siya sa mga paborito kong succulents. And then soon, magpaparami din ako guys ng Aron P. So kaya naman yung propagation natin na cuttings na nilagay sa oblong pot ay kinat ko para magkaroon ulit to ng mga new babies. Tapos mayroon na naman tayong panibago, 'di ba? So ayun siya. So soon, kapag humaba na naman yan guys, gagawin ko, ikakat ko na naman siya. Tapos itatanim ko sa panibagong pot na ganyan ulit para mas maparami natin siya at hindi na ako guys bibili. Pero yung nasa head pot natin guys na mother plant ng ating Aron P ay hindi ko na ginagalaw. Yan, hindi ko na siya kinakatan. Siguro soon kapag mas humaba na sila, mas tumaba pa sila, yan, ko na sila guys, ikakat ko. Yan, para maipropagate ko. So, hindi na ako guys bibili. Kasi kapag bili tayo ng bili, sayang naman guys yung pera. So, mas maganda na yung mag-propagate tayo. Sa una talaga guys, pumapangit sila kapag kinakatan natin, 'di ba? Patience lang talaga guys, mag-aantay tayo ng ng time. Mag-aantay talaga tayo mga buwan bago natin sila makitang maganda ulit. Minsan nga guys, taon pa bago natin silang makitang bumalik sa ganda nila ulit. Kasi syempre, kapag kinata natin yan, matagal din sila magkaroon ng babies. Kapag nagkaroon ng babies, antayin natin silang lumaki. Tapos, hanggang sa, antayin natin na tumaba talaga sila, 'di ba? So, matagal din yung proseso. So, ayan kagaya nung ating mga, guys, ayan si Ghosty. Dati 'di ba napakita ko yan sa inyo, sobrang lago ng ating mga Ghosty. Pero nung kinatan ko siya, ayan, nakalbo na. So mga panibagong baby yung lumabas sa kanya. At yung iba guys na stem na pinagkatan natin ay bumigay. So hindi talaga lahat nagiging successful. So pumapangit. So kaya naman kapag nag-cuttings talaga tayo, din talaga guys, asahan natin na hindi lahat magiging successful. So meron talagang namamaalam, pero meron din namang nagiging successful, 'di ba? So ayan guys, nagbigay lang ako sa inyo din ng update dito sa iba nating mga succulents. So ayan po sila. Yan, karamihan na po sa ating mga succulents ay mga propagation kasi
gusto ko talaga guys magparami ng mga succulents natin. So before talaga guys, hirap na hirap talaga ako sa pag-aalaga ng mga succulents. Nung bago pa lang ako, grabe, sobrang hirap talaga guys mag-alaga ng succulents, lalo't na nangangapa pa tayo kapag beginners tayo. Yan, so nakakapanghinayang yung mga binili natin ng mga mahal tapos namamatay lang, 'di ba? So nakakapanghinayang. Kaya naman talagang inaral ko talaga guys ng mabuti, ng maigi yung pag-aalaga ng succulents kasi gustong-gusto ko talaga sila. Yung itsura nila na parang ganyan, parang roses na, 'di ba? Napakaganda nila. Lalo na yung mga carunculated, sobrang gustong-gusto ko talaga sila guys kasi unique sila eh. So kakaiba yung ganda nila. Yan. So kaya naman inaral ko talaga guys yung pag-aalaga ng succulents. Kaya ngayon, ayan, kung makikita nyo, marami na yung ating mga succulents kasi pinag-aralan ko talaga sila guys kung paano alagaan. Pero bago ko yan guys sila nabuhay, syempre dumaan din tayo guys sa talaga hirap na kung paano natin sila buhayin kasi palagi akong namamatayan before. So, nung nakauwi ako guys dito sa probinsya namin, doon ako natuto talaga guys kung paano makabuhay ng succulents, paano sila maparami kasi as in nag-experiment talaga ako at doon sa soil mix na ginamit ko, doon ko sila guys nabuhay talaga. Yan. Nabuhay ko naman sila doon sa potting mix na dati 'di ba yung 70% and 70% na pumice stone tapos 30% na doon sa sa soil mix na nabibili lang before kasi dati talaga hindi pa ako marunong mag-mix ng mga soil mix. So dati ay 'di ba yung ginagamit na potting mix ng ating mga succulents ay marami yung pumice stone tapos kunti lang yung nilalagay nilang soil mix. So kaya binibili ko ganun na. So pansin ko kasi sa ganun guys, yun yung gamit ko dati, binibili ko lang na mix na talaga. Ang napapansin ko, nabubuhay ko sila guys. Pero karamihan sa kanila nagkakaroon ng mealybug sa stem, tapos hindi sila tumataba. Yan, hindi sila, tumataba man sila guys, konti, pero hindi sila as in yung lumalaki talaga. Kaya naman nag-experiment ako, nag-try muna ako nun guys ng rice hull. Yan, yung ginamit ko talaga ay fresh na rice hull, tas nabulok na lang yun guys dun sa succulents natin. Napansin ko, nung bulok na talaga siya guys, as in lumago talaga yung succulents. Kaya naman doon ako guys, doon ako nagsimulang unti-unti nireripat ko yung mga succulents ko at nilalagyan ko na sila ng rice hull. Pero yung potting mix na dati, yun pa rin guys, ginagamit ko yun, hinahaluan ko lang ng rice hull. Ayan, so ayan, nagbigay na naman ako sa inyo ng guys, tutorial. Pero sinishare ko lang po sa inyo yung naranasan ko rin sa ating mga succulents bago ko po sila nabuhay na ganito. Ayan, so lahat naman po talaga ay dumadaan talaga sa hirap bago natin makuha yung yung ganda, 'di ba? So kaya naman sa mga beginners natin na nahihirapan diyan, palagi lang po kayo manood ng tutorial, pero mas maigi po na gumawa po kayo ng sarili nyong experiment kasi doon po kayo matututo. Kasi hindi naman po lahat ng napapanood nyo ay mag-work sa inyo. Nasa po kasi natin 'yan, nasa microclimate din po natin yan. So, hindi po lahat ng area natin ay hindi po lahat ng area natin ay pare-pareho. Minsan po 'di ba, dahil kulang tayo sa space ay hindi natin maibigay yung tamang sunlight sa ating mga succulents. Kaya mas maganda po yung nag-experiment tayo. Yan kasi doon tayo matututo kung paano sila mabuhay sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan. Maraming salamat and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye! Sobrang init guys. Grabe.